nakapubliko mga kababayan, naka-live streaming yung proceedings at yung mga invitations, yung schedule mismo, naka-announce. So bawat pagkakataong sumagot ay ibinigay para sa kanya na tumugon sa mga aligasyon, magsumiti ng contra-affidavit or counter-affidavit, magpaliwanag sa publiko, magsalita sa pamamagitan ng legal counsel, maghain ng depensa sa tamang forum. So sa batas mga kababayan, ayon sa mga legal experts, due process does not mean guaranteed victory. It means guaranteed opportunity. At yung opportunity yon mga kababayan, paulit-ulit siyang ibinigay kay Sara Duterte. Kaya lang sariling desisyon niya yung hindi pagdalo. So malagang linawin mga kababayan ngayon, kung ikaw ay inimbitahan, ngunit hindi ka sumipot, hindi po yon malinaw mga kababayan na hindi po yon denial of due process. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Wala na mga kababayan na rason ang kampo ng mga Duterte, lalo ni Sara Duterte, na hindi siya binigyan ng due process. Binigyan po siya ng due process. Inimbita siya at siyempre kung pumunta siya, papayagan siyang sumagot. May mga abogado siya pero pinili niyang umiwas. Pinili niya na huwag mag-attend at sinabi mismo ng kanyang abogado, isa sa mga abogado, si Michael Powa. So sa gitna mga kababayan ng kanilang sigaw na persecution ito at reklamong inaapi di umano si Sara Duterte, isang malinaw mga kababayan ng katotohanan ang hindi mabubura. Ano po yon? Binigyan siya ng due process. Formal siya mga kababayan na inimbitahan, ang kanyang presensya ay kinilala at itinala sa attendance. Kaya lang absent. Bakante, paulit-ulit na tinatawag yung kanyang pangalan. Sa lahat ng articles of impeachment sa hearing mga kababayan, paulit-ulit ni Luistro na binabanggit yung kanyang pangalan para ilagay on record kung siya ba ay present, kailang absent palagi ni yung kanyang abogado. So iginawad sa kanya ang bawat karapatang hinihingi ng batas. Kaya lang dito lumilitaw mga kababayan yung katotohanan sa kanyang pag-ugali. Ang isang opisyal binigyang daan, binigyang lahat ng procedural rights, ay siyang tumangging gamitin ang mga ito mga kababayan. Samantalang libo-libong biktima ng tukhang noong panahon ng kanyang ama, hindi man lang nabigyan ng ni isang pagkakataon na makapagpaliwanag. Kill lahat mga kababayan, EJK. So sa anumang proseso ng impeachment sa House, malinaw po na kinikilala ng mga mambabatas yung Vice Presidente. Ang kanyang mga karapatan kinikilala at binigyan ng makatwirang proseso, yung due process na hinihingi ng batas. So ang ibig sabihin nito, yung karapatang maabisuhan sa reklamo, karapatang sumagot sa mga aligasyon, karapatan na pumili ng sarili niyang mga abogado, karapatang magsumiti ng ebidensya, karapatang marinig yung sariling panig. Madaling sabi, hindi siya pinagkaitan mga kababayan. Hindi siya tinanggalan ng boses. Sa katunayan, masusing sinunod ang bawat hakbang upang hindi masabing nilabag ang kanyang mga karapatan. Naging maingat yung ating Kongreso. Formal siya mga kababayan na inibita ng Kongreso. May notices, may invitations. May sapat na panahon na binigay para makapaghanda. Sa madaling salita, nabigyan siya ng sufficient time. At lahat ng ito on record, may documentation mga kababayan. So may malinaw na batayan kung sino yung dumalo at sino yung hindi. So ito mga kababayan, ang kabaliktaran ng mga aligasyong minamadali
o inililihim yung proceedings. Nakapubliko mga kababayan, naka-live streaming yung proceedings at yung mga invitations, yung schedule mismo, naka-announce. So bawat pagkakataong sumagot ay ibinigay para sa kanya na tumugon sa mga aligasyon, magsumiti ng contra-affidavit or counter-affidavit, magpaliwanag sa publiko, magsalita sa pamamagitan ng legal counsel, maghain ng depensa sa tamang forum. So sa batas mga kababayan, ayon sa mga legal experts, due process does not mean guaranteed victory. It means guaranteed opportunity. At yung opportunity yon mga kababayan, paulit-ulit siyang ibinigay kay Sara Duterte. Kaya lang sariling desisyon niya yung hindi pagdalo. So malagang linawin mga kababayan ngayon, kung ikaw ay inimbitahan, ngunit hindi ka sumipot, hindi po yon malinaw mga kababayan na hindi po yon denial of due process. Yon ay isang waiver by choice. Pinili niya. Mas pinili niyang iba yung puntahan. Ayan si Sara. Oh. Yan sa pumunta. Yan report ng Bombo Radio Philippines. Sa gitna ng impeachment hearing, BP Sara dumalo sa pop-up exhibit sa Laguna. Dinidma, mga kababayan, yung due process na binibigay sa kanya. Sa kasagsagan ng impeachment proceedings sa House Committee of Justice, binahagi ng Office of the Vice President ang mga larawan ni Sara Duterte na personal na dumalo sa pagbubukas ng Extra Plus Ordinary, the Vice President of the Philippines pop-up exhibit sa isang mall sa Laguna. Ang naturang event ay tampok ang mga naging Vice Presidente ng bansa at layong ipakita ang kasaysayan at papel ng naturang posisyon sa pamahalaan. Ang pagdalo ng Vice Presidente sa naturang okasyon ay nangyari kasabay ng patuloy na pagdinig ng Kamara kaugnay ng impeachment complaints laban sa kanya. Yan report ng Bombo Radio. So tahasan mga kababayan na panginginsulto sa Justice Committee. Disrespect sa Justice Committee mga kababayan. So walang dahilan para siya magreklamo na hindi siya binigyan ng due process. And in fact, sabi nga doon mga kababayan sa Justice Panel na banggit pa, talagang walang intensyon si Sara na mag-appear kasi sinabi na ng kanyang abogado at saka di ba naka-schedule siyang mag-world tour sana, kaya lang ginahol sa panahon, hindi natuloy. April 23, alam niya na may mga scheduled hearings para sa kanyang impeachment complaint. 3 weeks sana na maglalakwat sa si Sara. So malinaw, it is a clear display of arrogance and disrespect mga kababayan sa institusyon ng Kongreso. So ito mga kababayan yung political reality na mahirap itanggi. Kapag may forum para sumagot, absent si Sara. Kapag may camera sa ibang event, present. Nandun siya, mga kababayan. Kung tunay na gusto niyang linisin ang kanyang pangalan, bakit hindi po harapin ang mga tanong sa tamang video? So ito mga kababayan, yung mga akbang na ginawa ng Kongreso para bigyan ng due process si Sara. Matapos na maideklara kahapon na sufficient in substance, ay di kahapon pala, nung naunang mga hearings, na sufficient in substance, binigyan siya ng 10 araw para magsumiti ng verified answer sa mga aligasyon. Formal na nagpadala ng sulat si Representative Jinky Luistro para anyanyahan siyang personal na dumalo sa hearing. Binigyan yung kanyang kampo ng panahon na makapagsumite ng mga dokumento, dagdag na dokumento. Kinilala yung kanyang karapatan na pumili kung dadalo hindi sa mga hearing na naka-schedule po April 14, April 22 at saka kahapon April 29. Pinayagan yung kanyang mga abogado na masaksihan ang presentasyon ng mga testigo mula sa NBI at saka sa Ombudsman. Siniguro mga kababayan ng committee na ang bawat mga hakbang ay naayon sa impeachment rules at sa naging desisyon ng Supreme Court. So hindi po ito witch hunt mga kababayan. Ito ay textbook observance ng procedure. Ngayon, sa pag-determine kahapon ng
probable cause, absent pa rin si Sara. Matapos ang ilang linggong pagdinig, so formal na ang nagdesisyon ang committee na mayroong probable cause para i-impeach ang Vice Presidente. Ngunit sa kabila ng bigat ng sitwasyon, absent pa rin si Sara. Nandun sa Laguna, mga kababayan. So, i-compare natin sa mga biktima ng tukhang na malinaw na hindi nabigyan ng due process pero death sentence na. So, ito yung pinakamasakit sa lahat. Ngayon, si Sara Duterte, binigyan ng notice, hearing, counsel, panahon na sumagot, public process, documentation. Malinaw na due process yung binigay, mga kababayan. Pero sa panahon ng tukhang, maraming mga biktima, wala man lang waran, walang hearing, pagkakataong sumuko, pagkakataon na pumili ng abogado para idepensa yung kanilang sarili. A day in court, walang due process na malinaw. Lahat sentensyado, EJK, mga kababayan. Ito yung rason kung bakit si Digong na-deliver sa dahig. Pero masama yung kanilang loob. Dapat magpasalamat sila, binibigyan ng due process. Si Digong, buhay na buhay. Yung mga na-EJK, matagal ng patay, mga kababayan. Masama pa rin yung loob nila na binibigyan ng due process. Saan ka nakakita ng ganyang tao, mga kababayan? So, finally, mga kababayan, ang tanong ng publiko ngayon, kung naniniwala si Sara na inosente siya, bakit hindi niya harapin yung hearing? Kung mali yung aligasyon sa Kongreso, bakit hindi niya sagutin isa-isa? So malinaw, mga kababayan, si Sara hindi pinagkaitan ng due process. Sa totoo lang, binigyan siya ng lahat ng pagkakataon. Ngunit paulit-ulit siya na nag-refuse, mga kababayan. At sa huli, ang nangyayari ngayon, ang taong sanay sa sistemang walang due process noon, siya ngayon yung nagkikinabang sa due process na binibigay sa kanya, pero ayaw niyang i-avail yung due process. Ayaw niyang harapin. Sana tayo lulugar pa ganyan, mga kababayan. So hintayin na lang natin ang pag-akyat nito na impeachment case sa Senado. At bantayan natin kung ano yung gagawin ng mga senador, lalo ng kanyang mga kalyado. At pag inakwit nila si Sara sa gitna ng napakabigat na mga ebidensya, kastiguhin natin yung mga senador. Papanagutin natin yung mga senador, mga kababayan, sa pamamagitan ng ating boto. Okay po? Tanggalin natin sila sa kanilang mga posisyon na hinahawakan, mga kababayan. Sibakin natin sila sa susunod na eleksyon. Ganun lang yon. Okay po? Ayan man lang yung ating short video, mga kababayan. Ako po si Dante Maravigas. Bye-bye po. God bless.